Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kaugalian na araw-araw nating ginagawa na hindi natin minsan napapansin. Pero, malaki ang epekto sa ating buhay. Ang tinatawag na spending o paggastos. Ang spending o paggastos ay isang pamamaraan ng paggamit ng pera o salapi sa mga bagay na kailangan o gusto natin, gaya ng pagkain, pamasahe, load, gadgets, at sa simpleng pagbili natin ng milk tea. Pero tandaan na ang paggastos ay hindi pare-pareho. Meron tayong tinatawag na wise spending na kung saan dito ay binibili natin ang mga talagang kailangan natin sa pang-araw-araw at meron namang bahala na spending na kung saan dito naman ay binibili natin yung mga kagustuhan natin. Ngayon, ano na nga ba ang itsura ng spending habits ng mga kabataang Pilipino? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 27% ng mga kabataang nasa edad 15 to 19 ang may formal bank account at 21% naman ang may naitatabing savings. Ibig sabihin, mas madalas gumastos ang mga kabataan kaysa mag-ipon. Sa mga pag-aaral, ang average weekly spending ng mga kabataan sa Pilipinas ay nasa 327 pesos at karamihan ay napupunta sa pagkain, pamasahe at pagbili ng mga small luxuries. Pero ang pinaka-trend ngayon, online shopping. Sa e-commerce trends, ang 18 to 24 years old ang isa sa pinaka-aktibong online buyer sa bansa. Madalas na binibili damit, sapatos, accessories, gadgets, at beauty products na trending. Bukod pa doon, lumakas ang paggamit ng digital wallets at cashless payments. Kaya mas madalas at mas mabilis gumastos. Minsan isang click lang, add to cart agad din, check out. Maraming kabataan ang nag-o-online shop bilang self-reward o pampabawas stress. Pero dahil sa sobrang convenient nito, mas mataas ang chance ng impulse buying. Makikita natin dito na ang spending o paggastos ay hindi na lang physical, ngunit digital na rin. Kaya mas mabilis, mas accessible at mas tempting. Bakit nga ba mahalaga ang tamang paggastos? Lalo na sa panahon ng mabilisang buying decisions, dapat mas conscious tayo. Dahil kapag walang control sa spending, may risk ng walang ipon, overspending, at worse, pabigat pa sa future self mo. Kaya hindi lang dapat alam natin kung paano gumastos. Dapat marunong din tayong mag-manage ng pera. Ngayon, paano nga ba maging isang matalino sa pera? Hayaan niyong bigyan ko kayo ng 5 financial literacy tips para sa smart spending. Una, mag-set ng budget. Alam mo dapat kung magkano ang pera mo at magkano lang ang pwede mong ilabas. Pangalawa, mag-ipon muna bago gumastos. Pay yourself first kahit 5% or 10% ng allowance mo. Pangatlo, ihiwalay ang wants at needs. Hindi lahat ng gusto kailangan at hindi lahat ng uso dapat bilhin. Pang-apat, mag-track ng gastos. Kahit simpleng notes, importante yan. Dapat alam mo kung saan napupunta ang perang ginagastos mo. Pang-lima, ang pinakamahalaga, magplano para sa future expenses o yung tinatawag din natin na emergency expenses. Kung may gusto kang bilhin na mahal, pag-ipunan mo muna. Don't buy it out of emotion. Para may naitatabi ka din para sa sarili mo. Kaya tandaan na hindi masama ang gumastos. Normal lang yan. Pero mas mahalaga ang paggastos ng may plano at limitasyon. Lalo na ngayon na mas mabilis gumastos, dapat mas mabilis din tayo bago mag-check out. Kaya naman, kontrolin mo ang pera mo at huwag ang pera
ang kumontrol sa'yo. Maraming salamat at maging wais dahil ang bawat piso ay mahalaga.